Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Ang ating pagpupuri at pagsamba ay paraan kung paano natin pinapasalamatan at paano natin wini-welcome ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen po. So dapat po, o sana po ay walang takot o walang pangamba sa ating pagbibigay ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon dahil yan po ang paraan kung paano po natin pinapasalamatan, ina-appreciate ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin at yan din po ang paraan kung paano po natin welcome ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Para po sa mga nanay na nandito ay we really appreciate your labor of love sa inyong family. Palakpakan naman po natin yung mga nanay na nandito. Kayo pong laging gising. Habang kami po ay natutulog ay gising. At paggising po ninyo, tulog pa rin kami. Kayo pong mga nanay na matyagang laging nakasuporta sa inyong mga anak at asawa. Mga nanay na laging walang sawa at walang pagod na you take the labor of love for the sake of your family to glorify God. Amen. At sa araw po na ito ay ina-appreciate po namin sa anumang kapamaraanan, mga asawa, mga anak na walang ibang isinisigaw pag may hinahanap kundi nanay, mama. Na walang ibang sinisigaw sa loob ng tahanan pag may pangangailangan kundi nanay, mama. So, I think ito po yung pagkakataon at hindi lang naman sa mga katulad itong pagkakataon kundi araw-araw po ay bigyan naman po natin ng karangalan na mabigyan ng kagaanan at pagpapalakas ng loob ang ating mga magulang, lalong-lalo na sa panahon po ng kanilang pagkakaedad ay makabawi po yung mga anak. At lagi ko pong kahilingan kahit po sa aking mga anak na pagdating ng panahon na yung mga nanay natin o tatay natin ay wala ng kakayanan, hindi na kasing lakas nung dati. At minsan pagka inabot na po ng menopausal period, pati po sa mga lalaki ay hindi na ganun kahaba at laki ang pasensya. Nawa kung paano pinasensyahan ng mga magulang tayong mga anak nung panahon na wala pa tayong kaya ng lumakad. Wala pa tayong kakayanan magsalita, wala pa tayong kakayanan na umawak ng kutsara at isubo sa bibig natin yung ating mga pagkain ay sila ang gumagabay at mapatnubay sa atin. Nawa po ay hindi nagbabago yung trato natin sa kanila kahit mas magaling na tayo sa kanila. Kahit mas malakas na tayo sa kanila. Kahit mas marami na tayong kayang gawin kesa sa kanila. Nawa po hindi nagbabago yung trato natin sa ating mga magulang. Sapagkat isang araw, magiging magulang din tayo. At we cannot pay back every labor of love na ginawa po ng ating mga magulang. Kaya sa mga magulang na nandito at gustong maging magulang na nandito, welcome yung gustong maging magulang. At sa mga magulang na naitaguyod, kahit sa anong paraan may mga magulang na kahit ang pagtitinda ng kung ano-ano ay pinapasok para lang mabigyan ng suporta ang kanilang mga anak na halos hindi na matulog. Salamat po. We appreciate your labor of love. Palakpakan naman natin ang ating mga magulang. Pero, nag-chat po ako kay Pastor Amini kung ano ang pwede kong o ano ang naka-assign na tema o topic para sa akin sa pangalawang linggo ng bawat buwan ay nandito po ako. At sabi po ni Pastor Amini, mag-stick daw po dun sa ating tema. To freedom from the bondage of insecurity. And naghanap po ako, nag-research po ako
Sino po dito ang kahit kailan hindi nakaranas ng insecurity o hindi nakaramdam ng insecurity? Taas po ang kamay. Pwede na pong lumabas. All of us experience insecurity. Amen po ba? At dumidepende po ito kung ano po yung pamilyang kinalakhan natin, ano po yung mga bagay na kakulangan sa ating buhay, mga experiences po natin, dumidepende po ito doon. At naniniwala po ako, hanggang sa kasalukuyan, lahat po tayo, o ang bawat tao, bawat Pilipino, ay nakaranas po ng insecurity. Amen po ba? At hinanap ko po kung sino po ang may karapatan, mas may karapatan sa ating lahat at kahit sa mga taong wala dito ang mas may karapatan na makaramdam ng insecurity. At nakita ko po ang isang mahusay at magaling na preacher, tagadala po ng salita ng Diyos, at alam ko po kilala niyo po ito, si Nick Vujicic. Siya po yung walang limb, walang braso, walang binti. Sabi niya, nanalangin ako sa Diyos na bigyan ako ng kamay at bigyan ako ng binti. Sapagkat pagka nagkaroon ako ng asawa, nais kong yakapin yung aking asawa. At kung magkakaroon ako ng anak, pag umiiyak siya, gusto ko siyang kargahin at ipadama ang aking pagmamahal sa kanya. Napakahalaga po ng mga braso natin, kaya dapat ginagamit po natin yan to express the love that we experience from God. We love because God first loved us. Amen po ba? 1 John chapter 4 verse 19. Natuto tayong magmahal dahil nakilala natin ang Diyos. Na dati wala tayong pakialam, mahalin kundi ang sarili lang natin. But when we personally encounter Jesus in our life, we learn how to love with sacrifice. We learn how to love passionately. We learn how to love intentionally. Natuto po tayong magmahal nang hindi humihingi ng kapalit para lang ma-express natin yung ating sarili. Kung paano po tayo minahal ng Panginoon. Amen? Sabi niya, pinanalangin ko magkaroon ako ng braso at binti, pero hindi ako binigyan ng Panginoon. Pero binigyan niya ako ng asawa na mapagmahal at lagi akong niyayakap. Binigyan niya ako ng anak. Sabi ng anak ko, Dad, how I wish na magkaroon ka ng braso at binti para mayakap mo ako sa panahon ng kailangan ko. Pero hindi yung binigay siya ng Diyos. Sabi ng anak niya, yayakapin kita ng pinakamahigpit na yakap sapagkat alam namin, ginamit ka ng Panginoon. So kung may tao man magtatampo at magkakaroon ng insecurity sa buhay, walang iba kundi si Nick Vujicic. Pero he already conquered insecurity because he encountered God in his life. Yan siya. Tingnan niyo po yung kanyang itsura at tingnan mo yung itsura mo. May mga bagay na wala siya na meron ka, pero hindi niya nagawang magtampo sa buhay. And he really appreciates God and what God is doing through his life. At kapag dumarating po yung panahon na nai-insecure po tayo, especially po sa mga kananayan, lalo pag nagbubuntis na. Tama po ba? Nagkakaroon po ng hormonal imbalance, nalalagas yung mga buhok, yung ngipin, nasisira na yung figure, hindi figure of speech, yung kanilang kagandahan ng kanilang katawan. Mga lalaking magagaling magluto, kung sakali man na magbago na, yung dating, ngayon, gano'n na lang. Pantay na daw kasi. Okay lang yun. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, nung tayo makasalanan pa, minahal tayo ng Panginoon. I hope through this person and through this preaching, we can overcome every, insecurity in our hearts. At ang nais ng Panginoon sa umagang ito ay palayain tayo sa anumang insecurity. Why? Because insecurity destroy relationship. Insecurity destroy communication.
Yung tao pong insecure, pag kinakausap mo po yan, hindi yan makausap ng matino. Sa totoo lang. Ganun talaga mga nanay, nagbabago talaga ang katawan ng mga nanay habang nagkakaedad. Yung iba, grabe ang gastos para lang mapanatili yung kanilang ganda ng kanilang katawan. Nagpapakapagod, nagpapakapawis, gumagastos. But then, tayo mga mananampalataya dapat matutunan natin, pahalagahan kung ano yung mga kasalukuyang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? At wag na nating sumbatan pa ang Diyos. Tandaan niyo po, insecurity does not belong from God. It is the power of our enemy to destroy God's image in our lives. Gusto niyang sirain, ang kaaway ay gusto niyang sirain ang lahat ng mga gandang bagay na inilagay sa atin ng Diyos, yung tayo likhain ayon sa kanyang kawangis. I hope today, I hope and pray na marami po tayong matutunan sa pakinig po ng salita po ng Diyos. So, our topic for today is about freedom from the bondage of insecurity. Feeling insecure is an assault. Sabihin natin, assault. Assault from our enemy or enemy of our soul. If God has a plan to prosper us according to Jeremiah 29, on the other hand, Satan has also planned to destroy us. So the spiritual battle is real, and it begins in our mind. Our thoughts are like weapons that when we allow to control our heart behavior in a negative way, it begins destruction to our self-identity. Insecurity always block us from enjoying equality life, that rob us of joy, learning us entrapped in a prison of sort. Iba't ibang bilangguan po ang nararanasan po natin. Iba't ibang larawan ng bilangguan ang nararanasan natin, mga bilangguang o rehas ng bakal na hindi natin nakikita. Na ang tendency kapag ka nasasagi yung ating ego, we become so, defensive. Di ba? Masyado nating pinagtanggol ang ating sarili pag dumadako po tayo sa ganong sitwasyon. The effect of insecurity are vast. We may even become hateful. Ito po yung mga effect of ourselves or others and even God. Pati po ang Diyos, dinadamay natin. Kung talagang mahal ako ng Diyos, dapat wala ako sa ganitong sitwasyon. Dapat hindi ako nahihirapan. Dapat hindi ako nasasaktan. Dapat hindi ako minamalit, hindi ako tinatapakan. I tell you, Jesus Christ Himself experienced those three in His Word. Amen? Sabi ni Kristo ko, kung ano ang ginawa nila sa akin, malamang gagawin nila sa inyo. At kung hindi kayo handa, malamang lalayo tayo sa paglilingkod. At hindi yun nais ng Panginoon. Feeling of rejection can leave us feeling envious, angry, anxious, and lonely. Living our life this way, lacking peace and joy, and become extremely burdensome. So basically, insecurity cheat us out of the abundant life that Jesus promised us. Ninanakaw, dinadayak ng kaaway yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos according to John chapter 10 verse 10. Na parito ang kaaway upang magnakaw, magwasak at pumatay. Pinapatay niya yung dapat kaligayahan na nararanasan natin sa paglilingkod sa Kanya. Kaya marami kong umaayaw sa ministry thinking that if I am a child of God, hindi ako dapat makaranas ng ganito. Di ba? At mali pong kaisipan yun, na i-entertain natin yung mga pandaraya ni Satanas sa isip natin. And again, mind is the battlefield
of Satan and our faith to God. Narito lagi yan. Pag hinayaan mong makapasok ang mga bagay o mga negative thinking o thoughts that Satan input in your mind, yan na po, magkakaroon na po ng mga question. At kung pumasok po sa isip po natin yan, takbo po tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Huwag po tayong magpadaya at huwag natin papayagan na si Satanas ay gamitin ang kanyang mga pandaraya upang tayo ay hindi makapagpatuloy sa mga bagay na idinisenyo ng Diyos upang gawin natin habang tayo po ay nabubuhay. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Ephesians chapter 6. Nais ko pong bigyang emphasis na ang insecurity ay hindi po galing sa Diyos. This is part of our warfare, part of our battle. Nang maging Kristiyano po tayo, pumapasok na po tayo, nakapasok na po tayo sa battlefield. Amen po ba? Spiritual battlefield. And when you are not ready, kapag hindi po tayo handa, tayo lagi ang biktima. At hindi po tayo makausad-usad sa mga sitwasyon o mga emotional struggles natin. At hindi po tayo magamit ng Panginoon effectively when we become the victims of this kind of struggle, insecurity. Ephesians chapter 6 verse 12. Doon na lang po tayo. Alam naman natin ang Ephesians chapter 12 is about the what? Armor of God. At nais ko pong mag-focus po tayo dun sa verse 12. Na itong mga pinagdadaanan po natin dito sa ibabaw ng lupa, first, ito po ay temporary. Sabihin natin temporary. Pero ang pangako po ng ating Panginoon is eternal. So, kumparahin mo agad yan. Yung pansamantala at pangwalang hanggan. Nasa sayo kung saan ka papanig. Amen po ba? At ang Biblia ay napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon o ni Apostol Pablo na ang lahat ng nararanasan natin ay pansamantala lang kung ikukumpara sa walang hanggang kalwalhatian na ibibigay ng Panginoon kung tayo ay nakipag-isa sa Kanya. So may naghihintay pong kalwalhatian sa atin, sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. At sabi po ng verse 12, Ephesians chapter 6 verse 12, alam ko po may program pa po ang mga, I think, kalalakihan para sa mga nanay. So, hindi naman natin mamadaliin. I'll see to it na maintindihan po natin ito. Amen po. Kasi baliwala po ang ating pagtitipon kahit na po nakapag-render o nakapagbigay tayo ng pagsamba sa Panginoon kung wala naman po tayong babauling salita ng Diyos sa panibagong linggong ating kakaharapin. So, please, bear with me. At sa 10:44, hopefully matapos po natin ito ng mas maaga. Praying na matapos po natin ng mas maaga. Ephesians, nabubulol na po ako. Ephesians chapter 6 verse 12, tao lang. For our struggle, sabi natin struggle, is not against flesh and blood, but against the ruler, against the power, against the world forces of this darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Isang verse lang po. For our struggle is not against flesh and blood, but against ruler, against the power, against the world forces of this darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So dito po makikita po natin ang struggle po natin o ang laban po ay hindi physical. At hindi po kayo mananalo kailanman kung ang labanang ito ay gagamitan natin ng physical. Kasi spiritual po ang laban. And take note, makapangyarihan po ang kalaban po natin. Spiritual power. So dapat po ay naghahanda po tayo. Amen po ba? Kasi kung lalaban tayo sa digmaan, may kumasan ng baril, hindi natin alam, may lalo nang targetin yung kalaban. Lagi ko nga pong sinasabi, kung ipis lang, hindi mo kayang patumbahin eh. Ipis lang, hindi mo kayang pabagsakin.
Ipis lang, hindi mo mapalo. Paano mo papapaluin yung kalaban na spiritual? Napakadaling sabihin, yeah, sigaw, hallelujah, praise the Lord. We won the victory, for the battle is the Lord, and the victory is ours. Ipis lang, kung sumigaw ka, parang end of the world na. I tell you, kung ipis lang, hindi mo ay nakakadiri kasi huwag ka na mag-inarte kahit saan ka pumunta may ipis. Yun yung aircon, pinapasok ng ipis eh. Diba? Saan ka lulugar? Kahit saan ka lulugar, laging may laban. Kahit nga sa loob ng bahay eh. Alam nyo ba ng mag-asawa ko, I've been married for 24 years. At ang usapan namin mag-asawa, kapag minor problem, you take the decision. But when it comes to major problem and solution, huwag mo kong pakialaman. Akin yun kasi ako ang tatay ng tahanan. I will stand as a priest of this house. Naintindihan po ba natin? Pag mga minor problem, asawa ko magdidesisyon yan, hindi ko pakikialaman yan. Pag major problem, hindi ako pwedeng pakialaman ng asawa ko. And you know what I discovered for 24 years? Wala po akong nasolusyonan. Laging asawa ko. Nakakuha niyo po ba? Sabi kasi nila, pag gusto mong masaya, sundin mo yung asawa. Kung gusto mong maging masaya, kahit ayaw mo. Diba? Kasi kung hindi, I think matagal na kami naghiwalay, mag-asawa. Tama po ba mga lalaki dyan? Tuyok natin bandita. Mga lalaki. Yun po ang katotohanan kung gusto mong maging masaya. Not to the point na kinukonsinti mo siya pag mali. Pero kung tama naman siya, siguro naman magiging masaya at magiging masaya ka rin. Siya at ikaw. So if you want to be happy, sunod ka na lang. Di ba? Kidding aside, pero ito po ang nais ng Panginoon. Gusto ko pong dagdagan sa John chapter 8. I think verse 32. Verse 31. John chapter 8, verse 31 hanggang 36. So Jesus was saying to those Jews who have believed Him, if you continue in my word, ulitin ko po yun, if you continue in my word, believe Him, what believe Him, if you continue in my word, then you are truly my disciple of mine. And you will know the truth, and the truth will set you free. They answered Him, we are Abraham's descendant and have never been enslaved to anyone. How it is that you say you will become free? Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. The slave does not remain in the house forever. The son does remain forever. Verse 6. So if the Son makes you free, you will be free indeed. So nais ng Panginoon palayain tayo sa insecurity. Sabi niya, pag nakilala mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. At yung anak ng Diyos, the Son of God, set us free. You just accept it. Amen? You just receive it. You just embrace that freedom coming from the Lord. We don't have the power. And we don't have the force or army to fight for us. But Jesus conquered every obstacle for us to be free and to experience the real love of God. Amen po ba? So get topic, freedom from the bondage of insecurity. How to break free from the bondage of insecurity. So to break free, hindi nakuha. Okay. To break free from the bondage of insecurity,
that the enemy is using to hinder us to serve God freely as Christian, no? What we need is to acknowledge. Sabihin natin, acknowledge. We need to acknowledge that spiritual warfare is happening not only today, but prior in our generation, the spiritual battle already started. Amen? So, we need to acknowledge that spiritual warfare is happening not only today, but also before today. Amen? So kung hindi po tayo handa para makipagdigma sa digmaang espiritual, matatagpuan po natin ang ating sarili laging talunan. And take note, the Bible declares that we are more than conqueror in Christ Jesus. Amen po ba? The book of Romans chapter 8, I think verse 37, we are more than conqueror in Christ Jesus. So kung ikaw ay naka-Kristo at nakipag-isa kay Kristo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, hindi ka talunan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Ikaw ay mananagumpay. You are more than conqueror. So kapag ka nararamdaman mo sa iyong puso, naiisip mo na bakit sila meron, ako wala. Insecurity na yun eh. Yung parang naiisip mo lagi mga kakulangan mo, mga failure mo, mga pinagdaanan mo. May mga taong nagmaltrato sa'yo, may mga taong tumapak sa pagkatao mo, lalong-lalo na nung... Ang hirap po, I tell you, sino ditong walang kinagis ng tatay? Ang hirap ng pakiramdam, di ba? Yung walang nagtatanggol sa'yo pag inaaway ka ng kalaro mo. Yung wala kang matatawag na pa. Tulong naman. Binubugbog na ako eh. Di ba? Sa school, pag nagpatawag ng meeting, papupuntahin yung magulang, wala man lang ni isang magulang na nakapagtatayo ka, sinikap mo ang lahat na kaya mong gawin. Tapos bibigyan ka ng medal, bibigyan ka ng award, bibigyan ka ng trophy, wala man lang magulang na aakyat sa stage. Na makikita mo yung mga ibang bata na kasing edad mo. Pag nadadapa, dinadampot na magulang, pinapagpag ng alikabok sa kanilang puwitan at binti. Tapos ikaw ilang beses ka nang nadapa, tapos wala man lang umagapay sa'yo. Ang hirap, di ba? Nakita mo yung ibang pamilya, magkakahawak sa kanang kamay, tapos ikaw, wala kang maling, asan ba sila? Parang nakalimutan ako. Di ba? Ang hirap. So yun yung mga bagay na nagkakaroon tayo ng insecurity. May kilala nga ako, hindi ko na babanggitin. Huwag na lang magpipilitin. Ando na siya sa US. Naging pastor ko po siya, dyan po, dito sa Imelda Avenue. For I think 3 years. Pag uminit po ang ulo nun, minsan galing ng bahay, pinunit niya yung kanyang lisensya dahil nag-away lang silang mag-asawa. Pastor po yon. Singer po yon. Papuri singer. Kung narinig yun, labanan, lupigin siya. Sa ngalan ni Jesus ay magtatagumpay. Siyang kumanta nun. Siya ang nagsulat nun. Isang araw, papunta siya sa church. Nag-away silang mag-asawa at dahil doon, hinahanap niya kasi yung lisensya niya. Hindi niya makita, sinisi niya ang asawa niya. Galit na galit siya sa asawa niya. Dapat ikaw ang nag-aasikaso asawa. Kita alangan maghanap ako ng ibang asawa para lang mag-aasikaso ng lisensya ko. Paalis sila papunta ng church. Ay napakabait po ng asawa niya. Yun pala yung lisensya, nauupuan niya dun sa kotse. Dito! Pinunit niyang gano'n, wala na siyang lisensya. Galing, di ba? Pagdating sa church, sabi sa akin, Brother Sunny, ikaw ang mag-preach ngayon. Sabi, bakit kasi? Hindi ako naka-ready. Talo kami mag-asawa. Hindi ko kayang tumaya sa pulpito. So ako naman, prodigy.
4 na pastor po ang pinag-asisan ko bago po ako naging pastor. I think 5. So mga kapatid, tandaan po natin, acknowledge that spiritual warfare is happening not only today. So kung nasa digmaan ka, anong gagawin mo? Pababayaan mo na lang? Mga taong napapahamak? Mga taong walang Kristo sa buhay, na mga namamatay, binabawi ng buhay? Na wala ka man lang ginawang bahagi? Bilang isang estudyante, hindi ka man lang nag-invite sa mga klase mo, hey, come! Punta tayo sa lugar na kung saan makikilala natin si Kristo. Na kung saan magpapalaya sa atin, sa ating mga insecurities sa buhay. Na kung saan magagawa natin magpuri at pagpasalamat sa Diyos once a week. Wala ka mang gilang ginawa kay kumpare, kay kumare, para bahagi na ng salita ng Diyos. Ang kamatayan po ngayon, karamihan, hindi pa isa-isa. Maramihan. Wala ba tayong gagawin? Hindi ba natin pwedeng sundin ang mandato ng salita ng Diyos? 2 Timothy, preach the word in season and out of season. Tapos tayo, pagdating sa simbahan na, kung magpalakpak tayo, kung tumaas tayo ng kamay, kung speaking in tongues tayo, tapos wala tayong sinusunod na mandato ng salita ng Diyos. Andiyan naman sila Brother Lenyo, andiyan naman si Brother Raymond, andiyan naman sila pastor, sila pastora, sila leader ng church. Eh ikaw, hello. Ang digmaan po ay nangyayari, spiritual na digmaan, at marami pang binabawian ng buhay ng hiwalay sa Diyos. Saan sila tutungo? Mga kaluluwang ligaw, may katawan, napupunta sa dagat-dagatang apoy. So the first step to conquer your insecurity is to recognize. Sabihin po natin, recognize. That they are not from God, but from Satan. If you let him, or let the enemy of your soul, will torment you constantly with his lies. And some of his common lies, you're so inadequate, you're a failure, or people don't like you or accept you. And no one of the biggest lies of Satan whisper, God does not love me. Pag naisip mo, hindi ako mahal ng Lord, hindi totoo yun. That is of common lie of Satan. Siya po ang prinsipe ng kasinungalingan. At lahat po ng pandaraya ay gagamitin niya para ilayo ka sa Diyos. At kung oo ka lang ng oo, dapat matuto tayo maghindi minsan. Kakahiya naman. Niyaya ko ni kumpare, mag-swimming daw kami. Siyempre, pagdating doon, may video ang hilig mong kumanta. Pre, para lalong gumandang boses mo, tagay ka muna. Wow! Alam niyo ba, nung isang araw, Friday, matin po ako ng kasal. Yung head po ng RJN, Rizal for Jesus Movement, yung pinaka-chairman po yan, buong Rizal, kaibigan ko po. At madalas po makasama ko sa mga politician, mga bishop. Sabi sa akin, Pastor, may kakasal ako sa Masonic Temple. Taytay. Dito sa Masonic Temple, may kaibigan ako dyan. Actually, doon tinuli yung anak ko. Sabi ko gano'n. May kaibigan yan. Oo, sabi niya. Tawagan ko. Tol. Tawagan po ng mga guardians. Mga mason. Kuyang. Tol. May kakasal dyan sa Masonic Temple. Sino nagsabi? Yung magkakasal. Tol, anak ko yun. Sabi niya gano'n. Sabi mo, Pastor Eric, at marami akong kakilalang mga mason. Pangatlo, sa pinakamataas na mason dito sa Rizal, kaibigan ko po. Nakatira lang dito sa Kainta. Invite po ako, sige, atin ka tol para magkita tayo. May isang taon na tayo hindi nagkikita, sabi. Punta po ako, nagulat sila. Yung mga mason na nandun, mga nasa PNP, mga general, may mga mahaba pong dito, malalaking plaka dito sa tol, ngayon lang kita nakita uli.
Punta po ako. Tol, atid ka naman. Punta ka ng Antipolo uli pagka Sunday. Sabi sa akin. Nagulat yung pastor na kasama ko. Sabi na, dami mo kakilala dito mga. Si Arnel Kirubin, nandun po. Yung mga willan si Arnel Kirubin, taga Village 62 yan. Yung may-ari po ng Barkada Treats, pagka Cloud 9. Pag banyo ng Cloud 9, makita nyo, Barkada, kaibigan ko po yan. Amin. Chairman po namin sa, nung involved pa po ako sa mga guardians. Siya rin po ang presidente ng mga Haring Bakal, kung familiar po kayo. Sabi ni Pastor Eric, matindi yung mga kaibigan mo ah. Mga Rotarian. So, sabi ko sa kanya, kaibigan ko, sabi niya sa akin, dalaw ka doon. Eh, alam niya naman eh. Sabi ko, hindi naman tayo pwedeng magsama-sama lagi. Sabi niya, bakit? Eh, pagkatapos kasi ng mga ginagawa natin, lalaro na sila ng golf. Golf. Eh, hindi naman ako pwede doon. Siyang tagay lang to. Gusto niyo ba yung pastor, nakikita niyong lasing? Ay, hindi. Oh, pilitin. Diba? Pwede naman tayo tumanggi, diba? Hindi man na nakakasira, nakakalit ang pagkatao natin pag tumatanggi tayo sa mga bagay na alam natin makakasira ng ating patotoo bilang isang Kristiyano. Diyan ba po ba kayo? Isa po yan sa battle. Kasi kung gusto mong makilala, kung gusto mong maging sikat, kanino ka didikit? Diba? Yung mayor po ng Sagada, kasama namin ng nakaraang linggo sa congressman po ng Kabayan Party List, nagre-request ng support dun po sa Sagada. Gusto mong sumikat, dikit ka sa mga sikat. Pero tandaan mo, baka naman yung gusto mong kasikatan, pansamantala lang. Kasi pag wala na sila sa posisyon, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan ay pansamantala lang. Pero yung pansamantala na yan, kung hindi ka marunong manindigan at hindi ka marunong tumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, talunan ka. Di ba? Ang daming sikat na artista, ngayon nakalimutan na sila. Ang daming kumakantang sumikat na, ngayon nawawala na. Alam niyo ba yung kantang Buwan? 3 years ago, kahit saan ka pumunta ka sa mga restaurant, may mga tumutugtog live band, yung matataas na bass. Request, anong request mong kanta? Buwan. Alam niyo yung kanta na yun? Ha? Request mo, Buwan. Enero, Pebrero. Lahat ng bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan ay pansamantala lang. At kung ang hangarin po natin ay para lang dito sa ibabaw ng sanlibutan, katulad ng mga pansamantalang bagay, yan ay mapaparang kasama mo. Pero kung hangad mo dito sa buhay na ito ay maparangalan ng Diyos, sapagkat isang araw naniniwala kang kasama ka ng Diyos sa kanyang walang kalwalatian, lilipat ka ng posisyon mo. So huwag natin hayaan, pinsalain po tayo. Amen po ba? We must begin to filter every thoughts through the Holy Spirit. The battlefield is in the mind, and the war is fought in the spiritual realm. As the scripture says in Ephesians chapter 6 verse 12, be alert, be aware that your enemy is not against flesh and blood. They are principalities, they are spiritual forces. Hindi natin kaya, pero kung magpapasok tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sabi ng Bible, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. So you must pray that the Holy Spirit will always fill you with His power to conquer every obstacle in this life, so that you will be able to stand until the second coming of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? At sasabihin ng Panginoon sa iyo, come, good and faithful servant of mine. Join me in my happiness. Why? Kasi lumaban ka eh. Amen po ba? Hindi ka nagpadala sa daloy ng sanlibutan. Sapagkat alam mo,
meron kang future kay Lord. Amen? Amen. So, don't stop fighting. Amen? Laban lang po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Walang susuko. Napaka-critical po dyan. Ang pinaka-critical po dyan, yung learning. At sa learning, napaka-critical po dyan, you pay attention. Pagdating sa kaalaman at karunungan, kailangan matuto kang makinig. Amen po ba? Huwag na tayong magmalaki sa ating mga nalalaman sapagkat yung mga nalalaman natin ay nagpapabagsak sa atin. Amen? Magpasakop po tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang mandato na sundin po ang kanyang salita no matter what it takes. Kahit anumang hinihinging kapalit ng pagsunod natin sapagkat alam natin according to 1 Corinthians chapter 15 verse 58 that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Masaya po ba tayo doon? Lahat ng ginawa mo sa Panginoon. Ulitin ko po, sa Panginoon. Lahat ng ginawa mo sa Panginoon ay hindi mawawalang kabuluhan. Gagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng iyong pagpapagal, ang lahat ng iyong kasipagan, ang lahat ng iyong ginagawa para sa Kanya ay gagantimpalaan ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos ay totoo. Kung naibigay niyan sa isang talamak na kriminal, magnanakaw, na hindi naman pumunta ng divine para mag-praise the Lord at hallelujah, ni hindi nga nagpabaptize sa water, just to acknowledge. Look at the word acknowledge. Lord, huwag mo kong kalimutan. Pag ikaw ay naghahari na sa iyong paraiso, Panginoon, huwag mo kong kalimutan. Sabi ng Panginoon, ngayon din, you will be with me in paradise. Alam niyo, pag nagsalita si Lord, talagang makatotohanan at totoo. Kailangan lang susunod tayo sa kanyang mandato. Amen po ba? Ang gantimpala ay laging bunga ng pagsunod. So yung pagkilala ay importante. Kasi kung hindi natin siya kilalanin, sorry sa ko, tira lang ng tayo ng tira, may mapapahamak tayo. Pero sabi ng Biblia, whatever you do, the least of the things that you can do, yung bang kakain ka lang, iinom ka lang, sabi ng Panginoon, whatever you do it for the glory of God. Amen? Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, biyaya ka ng katropa mo, isipin mo lagi, sabi ng Biblia, do it for the glory of God. At pag alam mo, magbibigay ng kalwalhatian yan sa Panginoon, without any hesitation, do it. Why? Because the mandate of God's word is to obey. Amen po ba? Not to disobey. If you can, 100% do it. If you fail, nagawa mo 75% lang, pero the best na yan para sa'yo, 75% lang. Sabi ko sa anak ko, anak, kahit hindi ka makakuha ng mataas na grado, 81, 82, 83, okay lang. Pag the best mo na yan. Pero kung alam mo may magagawa kapag gawin mo, bakit ikaw din ang magbibinipiso sa lahat ng pagpapagal mo? Ikaw ang pararangalan sa lahat ng ginawa mo, hindi iba. Kaya wala tayong masisi dito sa ibabaw ng lupa. Kung nahihirapan tayo, sikapan natin. Na yung paghihirap at sakripisyo natin ngayon ay may bunga na magandang kinabukasan, hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga anak. Brother Francis, bilad, sunog yung muka, kaway-welding, minsan pulang-pulang ganun, halos parang may buhangin, pagkagabi hindi ka makatulog, okay lang, para sa kinabukasan ng mga anak. Ano bang mahalaga, yung kulay mo o yung kikitain mo? Diba? Minsan yung iba, kilala po akong pastor, ayaw mag-Bible study, ayaw mag-follow up kasi mangingitim daw siya. Kasi call center agent eh. Sanay sa malamig. Mangingitim ako eh. Mas pinahalagahan mo pa yung mga temporaring bagay kaysa sa eternal na bagay. Managot tayo sa Diyos niyan. Hindi pa po ba kayo? Just to acknowledge na hindi natin gaya. Maaring hindi ito madali.
Sa una. But as long as you do it for the glory of God, magagalingan mo yan. Sa una, maraming bagay na masasaktan ka, magpe-fail ka. Sa una, tatawaran ka ng iba, pero magugulat sila. Tandaan mo, sa lahat ng sumusunod, sabi ng Panginoon, itataas kita ng aking malakas na kanang isip. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos sa atin, pag sumusunod ka, pag nagsasakripisyo ka para kay Lord, isang araw, ipapakilala ka ng Lord sa lahat ng tao kahit ayaw mong magpakilala. Amen po ba? Pwede na palakpakan ng Panginoon. Kasi yun ang nais ng ating Panginoon. So, it's time to say goodbye. Insecurity. Pag sinabi mo kasi hanggang dito ka na lang, hanggang dyan na lang siya. Huwag kang lalapit. In the name of Jesus, insecurity, you have no longer my Lord. At wala ka ng kapangyarihan sa akin. Hanggang dyan ka na lang. Huwag kang lumapit sa pangalan ni Jesus. Pag-aari ito ng Diyos. Amen po ba? Hindi yan makakalapit. Maniwala ka sa akin. Pero kung nagpapakiliti ka, lumapit ka. Kung gusto mo akong yakapin, di kita, patay kang bata ka, sasawayin. Diba? Makapaglabas natin yan, gaganon-ganon. Sabihan mo God, hoy, in Jesus' name, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Pag nararamdaman mo, dinadaya ang isip mo, wala ka ng kapangyarihan. May nakahanda ang Diyos para sa akin. At wala kang kakayanang hadlangan ang plano ng Diyos sa akin. Jeremiah 29:11. I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you, not to harm you. Plan and good future. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Second, to break free from the bondage of insecurity that the enemy is trying to hinder us to serve God freely. Number two, we need to know the truth about God and ourselves. Ano bang katotohanan tungkol sa Diyos at tungkol sa ating sarili? We are created in the image of God, and God created us. Hindi tayo galing sa unggoy. Kung galing tayo sa unggoy, bakit hanggang ngayon may unggoy pa rin? Ba't nakatingin ka sa kanya? Di ba? Hindi makatotohanan yung Big Bang Theory. Yung mga lapses po niyan ay hindi kaya nilang ipaliwanag, pero ang Biblia mismo ay nagsasabi, let us create man in our own image. Amen po ba? According to Genesis, likain natin ang ating tao ayon sa ating kawangis. At ang kawangis na yan, kahit nagkakasala ka, hindi tayo kinukonsinti ng Lord, di ba may consequence? Kahit nagkakasala ka, hindi mo maikakaila na meron pa rin nangungusap sa puso mo. Anak, mali yan. Baguhin mo yan. Hindi ganyan ang gawain ng anak ng Diyos. Amen po ba? Yun yung image ng Diyos. We are created in God's image. Yung righteousness, yung holiness, nasa atin yan. Lagi mong kakapain. Nandiyan ka pa ba? Please, Lord, hindi ko to kaya. Huwag mo akong pabayaan. Kasi mabibigo ang lahat ng pangarap mo sa akin. Amen? So, we need to know the truth about 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi kayang lagpasan o pagtagumpayan. At kung dumating man ito sa atin, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok. At tandaan mo! Sabihin naman sa katabi mo, tandaan mo! Balikan mo, tandaan mo rin! Ano sabi ng Biblia? Hindi lang ikaw ang dumaranas ng pagsubok, kundi ang lahat. Sabi ng lahat. Kaya pag sinabi nung, hindi ako mahal ng Diyos,
Pandaraya ni Satanas. Mahal ka ng Diyos. John 3:16 pa lang ay sapat na para malaman mo na ang Diyos Ama ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi ka mapahamak. Amen? Bagkus magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kung ikaw ay sasampalataya, lahat po ng biblical verses are conditional. Why? If you obey, you will be blessed. If you disobey, sabi nga, pag sumunod ka, magpapalain ka, pag hindi ka sumunod, bahala ka na. Di ba? Hindi naman konsentidor ang ating Panginoon. So pag tinignan po natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabihin mo sa katabi mo, lamang lagi ang may alam. Knowing the truth is essential. Pero ang tanong, yung ginagawa mo bang alam mong tama ay tama talaga? Baka yung alam mong tama, mali pala. Naintindihan niyo po ba ako? Paano natin malalaman kung tama yung ating ginagawa? Ang tagal mo nang ginagawa. Pagka may patay, bawal maglinis, bawal magwalis. Yun kasi ang kinagas ng paniniwala. Eh, mali nga yun eh. Bakit yung biyaya ba ng Diyos ay nasa dulo ng walis? Baka yung pinaniniwalaan nating tama, mali pala. Paano natin malalaman ang tama? Confirm it to the Word of God. Amen? Takbo ka sa salita ng Diyos. Tama ba yung ginagawa ko? Yung matagal ka na naglilingkod sa Panginoon tapos marunong ka pa magsabi ng tabi-tabi po. Mahikiraan po. Dito ka sa gubat, mahikiraan po. Tandaan mo kapatid, sabi po ng Biblia, we are more than conquerors. We are no longer bound. Hindi tayo ilalim doon sa mga paniniwalang alam natin na hindi naman binibigyan ng confirmation ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Hindi yan tayo iiwan, ipababayaan man. So kung kasama natin ang Diyos, if God is with us, who can be against us? So yung mga lumang paniniwala, iwanan na rin natin. Mga kapatid, lamang lagi ang may alam. Our advantage is we know the truth. Why? Because we read the Word of God and we meditate on it day and night. Hindi lang natin basta binabasa ang salita ng Diyos, pinagninilay-nilayan po natin at ating ini-exegete, hinihimay-himay natin kung ano yung kakatotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen? Baka pag nabasa mo yung salita ng Diyos, kung yung kamay mong nagkasala, putulin mo yung kamay mo. Di bali nang mapunta sa langit ang putol ang kamay mo. Kaysa buong katawan mo mapunta sa dagat-dagatan nga po, ano, puputulin mo kamay mo? Dudukitin mo yung mata mo? Pag-aralan mo muna, magtanong-tanong ka. Mag-research ka, isang click mo lang, meron ng suggestion dyan. Amen po ba? So pupunta ka ng langit, putol ang kamay? Walang mata? Hindi ka na makapalakpak niyan. Nakuha mo po ba? Baka yung pinaniniwalaan nating tama, mali pala pag tinignan natin, pag kinonfirm natin sa salita ng Diyos. So importante, may alam po tayo. Why? Wrong desire and temptation happen to everyone. So don't feel you are singled out. Others have resisted the temptation and so you can do too. Diba? May mga nagtagumpay, si Joseph, napagtagumpayan niya yung pagsubok sa kanya, yung tentasyon sa kanya. Kaya mo rin. All you have to do is submit yourself to God. All you have to do is to know what is the truth of God's Word. Amen? Dapat lagi kang may baon-baon salita ng Diyos sa puso mo araw-araw upang ikaw ay magtagumpay. Any temptation can be resisted because God will help us to resist it. Amen po ba? Kaya mo. Nagawa ng iba eh. Amen po? Kaya mo.
huwag kang paalipin sa espiritu ng insecurity sapagkat yan ang maglalayo sa iyo sa kalooban ng Panginoon. Insecurity leave you with an identity crisis because you have not grasped who God is and who you are. Psalms 139 verse 14. Ano sabi ni David? I am fearfully and wonderfully made. Linikha ka ng Diyos. Amen po ba? Linilok ka ng kanyang kamay. Mula sa alabok, yung banal na bibig ng Diyos ay hiningahan niya yung kanyang creation at nagkaroon nga ang kaluluwang patay ay nagkaroon ng buhay. At ikaw yun. Binigyan kanya ng espiritu, binigyan kanya ng katawan, binigyan kanya ng kanyang kaluluwa. Amen po? So huwag mong pabayaan na yung ibinigay sa iyo ng Diyos ay nakawin ng kaaway. You must always ask God for spiritual understanding and insight as you read His Word and allow His truth to penetrate your heart. Amen po ba? Tatanungin mo lagi pag nagdi-devotion ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Ano ba ang katotohanan dito? Panginoon, papasukin mo sa isip at sa puso ko yung katotohanan ng iyong salita. Pag sinabi ng salimutan, mahina ka, di mo kaya yan. Sabi ng Bible, you are more than conqueror in Christ Jesus. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo nilikha, hindi tayo niligtas ng Panginoon para lang sa mga walang bagay na walang kabuluhang bagay. Nilikha tayo at niligtas tayo ng Panginoon upang, sabi ng John chapter 14 verse 6, kung saan siya naroon, nandun din tayo. Kasama niya magpakailanman. Amen po ba? So, let the Word of God, let the Word of truth penetrate your heart. Knowing your authority in Christ is so relevant to your Christian life. Mga kapatid, dapat alam mo yung authority na binigay sa iyo ng Diyos. It will empower you to walk in a confidence, having all the power over the enemy. Luke chapter 10 verse 19 says, I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of the enemies. Do you have the power? Use it. Huwag natin stop. Amen po ba? Itong microphone pag pinatay ko, baliwala ito eh. Meron kang microphone, wala namang power. Diba? Yung electric fan, pag tinanggal mo yan sa saksakan, kahit may power sa saksakan, kung hindi mo yan isasaksak, kung hindi mo yan i-on, baliwala yan. Amen po ba? Yung aircon, ang init-init. Sa church po namin, hindi aircon. Eh, sabi ng invited speaker namin, it's very hard to preach heaven when you feel that you are in hell. Sabi ko sa kanya, Pastor, dila pa lang po yan, hindi pa yan hell. Kung takot ka sa hell, takot ka sa init, ayaw mong mabilad, takot kang mainitan, eh dapat mas matakot ka sa init ng impyerno, pagbutihin mo ang buhay mo. Magtiwala ka sa Diyos, sundin mo kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Ano man ang gawin mo, mabuti at masama, ipagbibigay sulit mo sa Diyos. Yun ang katotohanan. Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Meron kang responsibilidad. Sabihin natin responsibilidad. Meron kang pananagutan sa harap ng Diyos. Dapat magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya at sundin mo ang Kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan. Pag sinabing katungkulan, may responsibilidad. Hindi dapat baliwalain. Kasi isang araw, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Sa ayaw at sa hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit hindi mo gusto, harap ka sa Diyos. Magbibigay sulit ka sa Kanya. You remember the parable of the talent? Diba? Yung isa binaon. Sabi ng Diyos, tamad, walang kwentang alipin. Kunin yung nasa Kanya. Sapagkat yung meron, bibigyan at yung wala, kukunin pa kung ano meron siya.
That's the parable of the talent. Kaya lahat ng binigay sa atin ng Diyos, gamitin po natin. Amen po ba? Para bigyang karangalan ng Diyos. Nagbigay ng lahat, all the good gifts coming from God. So kung wala ka ngayon, kulang ka ng karunungan, James chapter 1 verse 5, sino man kulang ng karunungan, humingi sa Diyos sapagkat siya ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Kulang ka ng karunungan, sikapin mong magkaroon ka. Amen po ba? Know the truth about God and yourself. Lilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang kawangis, anak ka ng Diyos. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at kumilala ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo. Tandaan mo yan, ha? Kaya pag may nagsasabi sa'yo, anak ka ng, hindi totoo yan in Jesus' name. I am fearfully and wonderfully made, and I am the Son of the living God. Sabi no, ang iyong pagiging anak ay hindi sa gawa ng tao, kundi kaloob ng Diyos. Amen? Huwag mong hayaan, do not entertain any negative thoughts, any negative words coming from this world. Let the Word of God confirm the truth of God's Word and who you are before God. Amen po ba? Huwag natin tatanggapin. So, use your authority that Christ given to you. Not only in Luke chapter 10 verse 19 that says, I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the powers of the enemies. But also in 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in me that he that is in the world. When you accepted the Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit is in you. Amen? To overcome and to conquer every obstacle that Satan laid your way. Huwag mong hayaan madaya ka. Huwag mong hayaan mabitag ka ng gawa ng kaaway. Tandaan po natin, may langit na naghihintay sa ating lahat. Hindi lupa ang permanente nating tahanan. Sabi ni Paul, you are alien of this world. Yung totoong tahanan natin ay langit. Sino pong naniniwala dito? Kalapakan natin ang Panginoon. So wag natin ipagpalit yung mga pansamantalang kaligayahan na ibinibigay ng sanlibutan sa walang hanggang kalwalatian, naghihintay sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Third, but not the least, last, to break free from the bondage of insecurity that the enemy is trying to hinder us to serve God freely. Number 3, we need to fight. Sabihin natin, fight for your freedom and begin to make a decision to serve. Kailangan nating lumaban para yung kalayaan natin. Sino dito mahilig manood ng pelikula? Fernando. Balisin na po kayo, may ipopromote ako. Magnificent 7. Magnificent 7, try niyong panoorin. May encourage po kayo. Kahit sukdulan maging kapalit ng kanilang paglaban ay kamatayan, mabigyan lang ng kalayaan yung kanilang bayan. Isang babae ang tumayo. Sabi ng mga babae, sino ka? Kasi umalis siya, pinatay yung kanyang asawa. Sabi niya, sino ka para bumalik dito at may dala ka pang mga kasama? Kaya ba na tayo ipagtanggol niya? Sinunog yung kanilang simbahan ng isang mananakop. Mayaman, makapangyarihan. Sabi niya, sorry pasensya na po kayo sa gagamitin kong salita. Hindi ko kasi ma-English mahirap mag-English Sabi niya, wala naman kayong mga bayag You have no ball to stand. Tapos babae nagsabi, you have no ball to stand. I am here to take revenge. Para lumaban at magtagumpay at ibalik yung mga bagay na akin at sa atin. Naganap po siya ng lalaban. Mga kapatid, tandaan natin, hindi lahat na nagsisimba ay naglilingkod. Sorry po Yung iba,
pupunta lang ng simbahan kasi Kristiyano daw sila. Ay, sorry. Hindi lahat po ng nasa simbahan ay ligtas. Sabihin niyo nang masyado akong mapangusga. Make sure that your salvation is genuine. Pray to God. Manalangin ka sa Diyos. Totoo ba, Panginoon, na tinanggap na kita bilang Panginoon sa tagapagligtas ng buhay ko? Kapag sinagot ka ng Diyos, oo, yan na magsisimula ang laban ng buhay Kristiyano mo. At dyan na rin magsisimula yung paninindigan sa mga bagay na tama at makatotohanan. Hindi lang sabi-sabi ang pinaglalaban. Hindi lang tayo pumupunta sa simbahan para itaas ang ating mga kamay, ipalakpak, sumayaw-sayaw, mag-praise the Lord, hallelujah. Nandito tayo para paalalahanan tayo ng ating Panginoon na may laban na dapat nating harapin. Na dapat hindi tayo umaayaw kahit anong problema, kahit anong suliranin. Alam natin sa ating isip, alam natin sa ating puso na pinangakuan tayo ng Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Nasabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who give me strength. Paano ka naman palalakasin ng Panginoon? Paano ka naman sasamahan ng Panginoon kung hindi ka naman lumalaban para sa Kanya? Kung wala ka naman pinagagawa, wala kang ginagawa para sa Diyos. Mararanasan mo lang ang totoong kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka aayaw sa labang itinakda ng Diyos. Tandaan mo, kapatid, ang binibigyan ng karangalan, ang binibigyan ng medalya, ang tropeyo, yung hindi marunong umayaw sa laban. Ganyan pa ba kayo? Pwede natin palakpakan ang ating mga sarili. So kapatid, may laban na. This is our challenge. Pag nahirapan ka, ayaw ka na ba? No. When you fight, that fight will make you strong. When you fight with good fight of faith. Amen? Kahit hindi mo kaya, may Diyos na nangako sa iyo, hindi ka niya pababayaan ni iwanan niya. Kahit hindi mo kaya, may Diyos nagsabi, palalakasin kita, ipagtatanggol kita, itataas kita ng aking malakas na kanang bisig, ang lahat ng lalaban sa iyo mamamatay. Pararangalan kita sa harap ng maraming tao. May Diyos nangako sa atin. So yung pagiging Kristiyano natin ay hindi natin taken for granted. Amen po ba? Dapat pagpapunta sa simbahan, nagmamadali na tayo. Yung isang pastor, naimbitahan sa probinsya, speaker siya. Anniversary ng simbahan sa probinsya. Sabi nung host pastor, pag nakakita ka ng mahabang pila, sakay ka doon ng tricycle. Yun ang papunta sa simbahan namin. Yung haba po ng pila. Hindi niya makita yung dulo, pero mahabang pila. Pumila po siya doon. Nung malapit na siya, he found out na yung pila ay pila pala ng mga loto. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Make sure. Dapat alamin mo na yung pinipilahan mo ay papunta ng langit. Amen po ba? Hindi ka makakarating ng langit kung yung sinasakyan mo o yung landas na tinatahak mo ay papunta ng impyerno. Habang nandito tayo sa lupa, tahakin po natin ang landas na mayroong labanan at kinakailangan ng isang desisyon upang maglingkod sa Diyos. Tama po ba? Hindi tayo ilinigtas para lang mag-sitting pretty dyan na yung upuan ay wala namang pangalan yan. Linigtas tayo ng Panginoon upang to advance His kingdom. Amen po ba? To extend God's territory. To preach the word in season and out of season. So you have to fight. Hindi pwedeng palamya-lamya. Make a decision to stand up and put on your full armor of God. Kailan? Araw-araw, hindi lang linggo. Kasi kung linggo ka lang, mabuska ka lang ng asawa mo, ng anak mo, ay sigurado hindi ka natutuloy. Pastor, hindi mo na ako magsisimba. Inasara ko ng asawa ko eh. Wala. Pang-asar lang, hindi mo kayang paglabanan. May aso lang na nangangagat dyan, hindi ka
Ay, try. Subukan niyo po ito. May asong nangangagat. Andyan na. Sabi mo, in Jesus' name. Tapos tuloy ka. Pag kinagat ka. Hindi po. Marami na po akong experience. Kami bilang mga pastor. Maraming himala. Alam niyo kung kailan yung himala? Pag tumatayo ka sa iyong pananampalataya. Mga bagay na hindi mo kaya. Tayo ka lang. Patuloy ka lang. Ipapakita sa iyo ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Kaya niya nang biyakin yung dagat na pula. Hallelujah. Kaya niya nang palabasin ang tubig sa isang bato. I-research niyo po. Yung malaking bato na yun na pinalo ni Moses, kita niyo po may biyak, parang may inagusan ka lang. Research niyo po, huwag ngayon na mamaya. I-research niyo po, makita niyo po may totoong pangyayari na may umagos na tubig dun sa malaking bato. Kaya niya nga patigilin yung tubig ng ilog Jordan. Kaya niya nga magpaulan ng mana at ng mga pugo. Kaya niyang patigilin ang ulan at papatakin ang ulan sa panahon na gusto niya. Pinagpapala niya nga yung masama, pinapapatak niya yung ulan. Pati sa mga mabuting katulad mo, pinapapatak ng Diyos ang ulan. Kung kaya niyang papatakin ang ulan sa mga masasama, how much more sa'yo? Kung minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa, ano pa kaya ngayon nagmamabuti na tayo at marunong na tayo mag-praise the Lord, hallelujah. Kung hindi kanya pinabayaan noon, nung walang-wala ka pa, lalo na ngayon, na meron ka na, iingatan ka niya, pagpapalain ka niya, at itataas ka niya ng kanyang malakas na kanan. Kapatid, hindi ka nagkamali sa landas na pinili mo. Hindi nagkamali ang Diyos nang piliin at iligtas ka niya. Hindi nagkamali si Kristo na ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo para sabihin sa iyo, it is finished. Tetelestai. All you have to do is to fight, not for your own, to fight a good fight of faith. Tanda natin, hindi lahat na nagsisimba ay naglilingkod. Kung wala ka pang paraan para maglingkod, magtanong ka sa pastor mo, ano po ang pwede kong gawin? Wala kang panahon para maglingkod, magsuporta ka sa mga naglilingkod. Maraming paraan. Attend ka ng gawain, makilala mo ang Panginoon ng lubusan at matututo kang sumunod sa kalooban ng Panginoon. That's how we fight. Amen po ba? Tingnan nyo. Yung iba dyan, kahit wala na nga, wala na nga pamasahe. Punta pa rin ang simbahan. Bakit? Bakit kaya? Anong meron? Wala na nga yung pangbaon bukas. Nagbibigay pa rin. Anong meron? Sapagkat kaya nilang labanan ang pangamba nila sa kawalan. Kasi alam nila, mabuti ang Diyos katulad ng pinanta natin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Importante po yung dinideklara natin, huwag po tayong paimo-imo. Lalo na magbayad ng kuryente, tubig, internet. Andiyan na si Judith, kumakatok na sa pintuan. Do not entertain negative words. Amen po ba? Tandaan niyo, ano man ang lumalabas sa bibig, laman ng dibdib. Pag dito nagaling yan, medyo mahirap nang tibagin. Kaya kailangan labanan. Yun lamang ang magagawa natin habang tayo nandito sa sanlibutan. Pagdating sa langit, wala na. Nagtagumpay na natin ang lahat. At sasabihin ni Lord, come, good and faithful servant of mine. The truth is you are God's love. Mahal ka ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya kung nararamdaman mo minsan, nag-iisa ka, hindi ka po nag-iisa. 1 Corinthians chapter 10, verse 13, kanina, lahat tayo. Di ba? So, takbo po tayo sa ating conclusion. Sabi po sa ating conclusion, now that we knew how to break free from the bondage of insecurity, that the enemy is trying to hinder us to serve our loving God, again, just to remind us, what we need is to acknowledge that spiritual warfare or battle is happening not only today,
but prior in this generation. Second, we need to know the truth about God and ourselves. How? Read the Bible. You pray. Nang Diyos, i-reveal niya ang kanyang sarili habang nagbabasa po tayo ng kanyang salita. And last but not the least, fight for our freedom, for your freedom, and begin to make a decision to serve God. Decision is very important. Choices is daily necessity. Pag ang napili mo tama, kahit mahirap magtatagumpay ka. Amen po ba? Kasi tama yung pinili mo. Pero, maigsi lang ang buhay. Tandaan po natin, maigsi lang po ang buhay. Yung maigsing buhay, sapat na yan. Pag napili mo ang tama, walang hanggan po ang kapalit niyan. Therefore, resist the devil or the enemy's lies about you and start listening to the voice of truth. You listen. Narinig mo ba yung voice of truth? The voice of truth tells you the different story. Ibang istorya po ang sinasabi ng tinig ng katotohanan. So, Ephesians chapter 2 verse 10 says, "For we are God's masterpiece, or workmanship, created in Christ Jesus to do good work, which is God prepared in advance us." Sabi po sa lumang salin ng magandang balita, Biblia, tayo nilalang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang, listen to this, upang gumawa ng mabuti na Kanyang inilaan noon pa mang una. So, prior of creation, God designed us to do good. No bad, not even bad words. Amen po ba? Yung mga insecure people, pag nagsalita yan, nakakasakit. Yung parang alam mo, nagsasalita pa lang, para ka nang sinasaksak ng punyal sa tubig. Salita pa lang yun, ha? May insecurity po yan. Pero nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, pag nagsalita yan, nakaka-lift up ng soul. Amen po ba? Nakaka-encourage. Amen po ba? So pipiliin natin yung bawat salita, yung salitang hindi nakakapanakit. Amen po ba? Kasi sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang gumawa ng mabuti na inilaanan ng Diyos noon pa mang una. So kung gagawa ka ng mabuti, do it intentionally. Why? When you do it intentionally, nothing can hinder you. Tama po ba? Paggawa ng mabuti, ginagawa mo yan bilang anak ng Diyos. Yung mabuti ay bunga ng personal na relasyon mo sa ating Panginoon. Hindi lang para, hindi temporary result. Gawin mo yan ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yung security, hindi yan biblical. Tandaan po natin, walang kasama sa paglikha ng Diyos yung insecurity. Nilikha tayo ng Diyos, niligtas niya tayo dahil mahal niya tayo. At kung tayo magmamahal sa Kanya, ang pangako ng Diyos, hindi kita iwan, may pababayaan. So lahat ng pinalaya ng Diyos, o lahat ng gustong lumaya sa espiritu ng insecurity, tayo po tayo. Pikit po natin ang ating mga mata. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Manalangin po tayo sa umagang ito. Hilingin po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Na mangusap ang Diyos ng ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit, will invade our lives to praise the Lord and worship His holy name. Kung ikaw ay pinalaya na, mamuhay ka sa kalayaang binigay ni Kristo. Magpasalamat ka sa Diyos sa kalayaang ibinigay niya sa iyo, sapagkat ang kalayaan na yan ay hindi matatagpuan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang kung gusto mong palayain ka ng Panginoon sa umagang ito, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita. Mula sa espiritu ng insecurity o kawalan ng kasiguruhan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Nais ko, Panginoon, na maging secured, insured,
Panginoon, ang buhay ko. At gagamitin ko ang buhay na ito sa paglilingkod sa iyo. Let us all pray. Dakilang Diyos ng kalangitan, kayo po na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po na lumalang sa amin. Kayo po na nangako sa amin na hindi kami iiwan ni pababayaan man. Alam niyo po ang lahat ng pinagdadaanan ng bawat individual na kapatiran ko po dito sa iglesia nito ng Divine. Maging sila Pastor Ramini, Pastor Josue. You know them, all the weaknesses, all the strength. You know us. Bilang ng aming buhok ay alam mo. Bilang ng aming pagpatak ng aming luha, sa panahon na kami ay nahihirapan, alam mo yun, Panginoon. Lahat ng higbi, lahat ng sakit na aming pinagdadaanan, alam mo po yun. Hindi po yun nalingid sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, para kami aklat na bukas sa iyong harapan, walang may tatago sapagkat you are all-knowing God. You know everything in us. Burahin mo ang lahat ng pait sa aming isip. Lahat ng hapdi na aming pinagdaanan, Panginoon, mula sa pagkabata. Sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagdideklara ng kalayaan. Sa buhay po na walang kasiguruhan, na mula sa araw na ito, ay ipagkakatiwala sa iyo ng buong buo. Sapagkat hindi biro ang sakripisyong ginawa niyo, Panginoong Hesus, dun sa krus sa Kalbaryo. Maging ang sarili niyong buhay ay inyong inihandog bilang kapalit o bayad sa aming pagkakasala. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po na sa pangalan mo, Jesus, ay makilala ka namin ng lubusan at ang iyong salita ay makapenetrate sa aming mga puso't isipan. Gamitin po namin the full armor of God coming from your word in Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Lord, I pray that beginning today, allow us to use ang lahat ng bulleting dinisenyo mo sa amin upang mapagtagumpayan namin all the forces of the enemies in our lives. In Jesus' name, that you cover us with your most precious blood. Na kami po ay pagtatagumpayan nyo araw-araw sa aming buhay at hindi po kami kailanman magiging talunan. Sapagkat iyong pinangako that we are more than conqueror in Christ Jesus. Hindi po kami magiging talunan. Iyong pong pinangako na kami sasamahan. Iparanas niyo po sa mga kapatiran kung narito ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian, maranasan po namin. Ang tagumpay sa krus sa Kalbaryo ay patuloy namin mapagtagumpayan upang walang magawa ang kaaway na pandaraya sa aming isipan ng sa ganun. Buong puso at lubusan po namin kayong mapaglingkuran habang kami nandito sa ibabaw ng sanglibutan. Bless you po, aming Pastor Ramini, Pastor Josue, kasama po ng mga tapat na leader ng bawat department. I pray that you anoint them and bless them with wisdom coming from you. The power from the Holy Spirit, enable them to conquer every obstacle, every struggle, every pains in this life that enable us to worship you. One day, sasabihin po namin, mabuti ang Diyos sapagkat hindi kami iniwan at hindi kami pinabayaan. Maraming salamat o Diyos. Naniniwala po kami mula sa araw na ito. Lahat kami ay pinalayaan niyo na mula sa espiritu ng walang kasiguruhan sapagkat ang iyong salita ay nagsasabi sa amin na hindi ito sanglibutan ang aming pangwalang hanggang buhay, kundi langit ang tunay naming tahanan. We are just alien of this world. And I pray na habang nandito po kami, samahan niyo po kami, pagpalain niyo kami, tatagpuin niyo kami, at bigyan niyo kami ng pusong laging mapagpakumbaba upang masunod ang iyong kalooban at naisin sa aming buhay. Salamat po sa inyong mensahe sa araw na ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, everybody say, Amen. Magandang umaga po. Pagkalang tayo.